Ang gabi ay walang hinga. Sa gitna ng isang baryong napapaligiran ng talahiban, may isang bahay na gawa sa kawayan at pawid, nakalugmok sa dilim, ang ilaw ng kandila lamang ang nagbibigay ng munting liwanag. Sa loob nito, isang matandang babae ang nagdarasal habang pinipigilan ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Sa harap niya nasa sahig ang isang sanggol, hubad, nanginginig, at may kakaibang marka sa kanyang balikat, parang kaliskis ng ahas, kumikislap sa ilalim ng kandila. Diyos ko, huwag mo sanang hayaan, bulutong ng matanda, habang binubuhusan ng langis ang bata. Ngunit sa bawat patak parang mas lalo pang lumilinaw ang mga kaliskis at sa di maipaliwanag na dahilan, humuni sa labas ang hangin na tila may tinig ng babaeng umiiyak. Bigla, tumigil ang kandila sa pagkisap. Ang dilim ay parang nilamon ang paligid. At doon nagsimula ang kwento ni Liro, ang batang ipinanganak na may sumpa ng puting ahas. Pinapaaraw si Liro sa paghihirap. Ang kanyang nanay nawala isang gabi, iniwan tahimik ang bahay at ang batang halos hindi pa nakadalubhasa magkaroon ng salita. Pinag-araw siyang kasama ang tiyahing si Aling Sima, isang tinderang tinatawag na baliw ng mga taga-baryo dahil sa mga kwentong sinasabi nitong tungkol sa mga nilalang ng gubat. Ngunit si Aling Sima lamang ang nagmahal kay Liro nang walang tanong. Kahit na bawat gabi may mga kumakaluskos sa labas ng bahay, may mga matang nakamasid sa dilim, at ang hangin ay laging may kasamang bulong ng mga pangalan. Sa paaralan, madalas pinagtatawanan siyang ito. May mga sandali na nag-aaway ang mga bata at sa tindi ng galit ni Liro, bigla na lang silang nagkakasugat. Parang tinuklaw ng di nakikitang hayop. "Sumpa ka," sabi ng isang guro. "Masama ang dugo mo." Hindi siya umimik, ngunit sa kaniyang mga mata may nakatagong apoy ng hinanakit at takot. Dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng mga tao. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Sa labas ng kanilang bahay may liwanag na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Pinilit ni Liro na silipin iyon. Sa ilalim ng punong balete, nakita niya ang isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok at walang paa. Nakatingin ito sa kanya, ngumiti, at sa isang iglap pumulupot ang liwanag sa katawan ni Liro. Nang bumangon siya kinabukasan, may new kaliskis na naman sa kanyang braso, maputi, kumikintab, parang perlas. Hindi niya maintindihan kung bakit tila unti-unti siyang nagiging kakaiba. Sa araw, tahimik si Liro. Ngunit sa gabi, napapansin ng mga tao sa baryo ang mga hayop na nawawala. Mga manok na patay, mga aso na naglalaho. At sa mga kwentuhan ng matatanda, muling binuhay ang alamat ng Hari Modon, ang pinuno ng mga aswang na minsang natalo ng puting ahas, isang nilalang ng liwanag na itinuring na kalaban ng dilim. Sabi ng matatanda, ang kaliskis ng puting ahas ay tanda ng tagapagmana ng liwanag o ng sumpa. Isang araw pumasok sa buhay ni Liro si Mira, isang batang babae na bagong lipat sa baryo. Masayahin ang loob niya kay Liro kahit na pinababarik ito ng iba. Barya sila maglakad sa tabing sapa, nagkukwentuhan sa mga bituin, mga pangarap at mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Si Mira ang nagunaon ang minitor kay Liro kung paano tumawa ng totoo. Sa pagkikita nila sa tuwing lumalabas sila, dala niya ay isang dating litrato ng kanyang ama. Isang lalaki sa puting barong, nakatayo sa harap ng isang kuweba. Nalaman niya ito hindi hanggang sa sinabi ng kanyang ina, huwag na huwag siyang iwawala. Palaging dadalhin ni Mira ang litrato, isinakay sa maliit na boteng may kandilang nakadikit sa loob, katulad ng isang munting tanglaw. Ngunit sa likod ng mga halakhak nila, may mga matang nagmamasid. Isang gabi nang umuwi si Mira, nakita niya si Aling Sima na umiiyak sa may pintuan. "Huwag ka nang lumapit sa batang yon, iha," wika ng matanda, nanginginig ang tinig. "Hindi mo alam kung sino talaga siya." Ngunit hindi nakinig si Mira. Sa puso niya si Liro ay mabuti. Hindi niya kailanman nakita ang kasamaan sa likod ng mga mata nitong laging malungkot.
Ngunit minsan, sa gitna ng kanilang tawanan, napansin ni Mira ang kakaibang bagay. Sa liwanag ng buwan, sa leeg ni Liro, tila may kumikislap. Isang kaliskis, maputi, parang buhay. Napatigil siya. Tumitig si Liro sa kanya at sa sandaling iyon, walang salita. Tanging gaze moment lang ang naglaro sa pagitan nila. Ang tingin ng isang batang natatakot sa sarili at ng isang kaibigang naguguluhan kung dapat bang tumakbo o maawa. Pag-uwi ni Mira, hindi siya mapakali. Inilabas niya ang litrato ng kanyang ama at napansin niyang may kakaiba sa background nito. Parang may anino ng malaking ahas sa likod ng lalaki. Hindi niya ito napansin noon. Kinabukasan, dinala niya ito kay Liro. "Tingnan mo," sabi niya, parang ikaw to sa likod." Napalunok si Liro. Sa larawan may nakasilip nga, mga matang pamilyar at isang kaliskis na kumikintab na parang sa kanya. Simula noon, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga halaman sa paligid ng bahay nila Liro ay unti-unting natutuyo. Ang mga ibon ay biglang lumalayo kapag siya'y dumarating. Sa gabi, naririnig niya ang tinig ng isang babae, ang parehong tinig na narinig ng matandang nagbinyag sa kanya noon. Panahon na, bulong ng boses. Ang dugo ng puting ahas ay dapat magising. Isang gabi, habang malakas ang kulog, nagising si Liro sa tawag ng kanyang pangalan. Sa labas ng bahay, nakatayo si Mira, basang-basa sa ulan. "Liro, may nakita ako!" Sigaw niya. Dali-dali siyang lumabas. Sa kamay ni Mira, hawak niya ang litrato, ngunit ngayon, hindi na ito larawan. Ang imahe ay gumagalaw, parang may buhay. Nakita nilang buka ang bibig ng lalaking sa larawan at mula roon ay may gumapang na liwanag parang ahas. Napasigaw si Mira, itinapon ang larawan at sabay silang umatras. Ang boteng pinaglalagyan nito ay nagbasag at ang kandila sa loob ay biglang nagliyab ng kulay asul. Napaatras si Liro, ngunit sa loob niya may kakaibang pakiramdam, isang init, isang tinig na bumubulong. "Ikaw ang susi. Ikaw ang tagapagmana." Inalisad niya ang kanilang mga mata, nanlilisik ang mga mata nito, hindi sa takot kundi sa pagkagulat. "Liro," sabi niya, "anong nangyayari sa'yo?" Hindi sumagot ang bata, ngunit ang mga kaliskis sa kanyang balat ay nagliliwanag na parang pilak. Sa paligid nila, ang hangin ay biglang tumigil. Wala kang maririnig kundi ang tibok ng puso nilang dalawa. Sa baryo, nagsimulang magkwento ang matatanda. May mga asong tahol ng tahol, mga kuliglig biglang tumahimik. Bumabalik ang hari mo doon, at sa pagkakataong ito may lalaban sa kanya, ang batang may kaliskis ng puting ahas, sabi ni Aling Sima. Kung sino nga ba si Liro? Sumpa ba siya o tagapagligtas? Kinabukasan sa school, nakita ni Mira si Liro mag-isa sa likod ng classroom. Kakaunti lang ito, tiningin sa labas. "Liro," she called out, "umuuwi ka ba?" Tinitingin ito ng matayog. Sa unang pagkakataon, nang nakita ni Mira ang luha sa mata ni Liro. "Ayaw ko na makasakit," weak utterance ito. "Pero may mga bagay na hindi ko kayang pigilan." Lumapit si Mira, pinigilan ang kamay ng bata ni Liro. "Hindi mo kailangang mag-isa," sabi niya. Ngunit nang magkadikit ang kanilang balat, naramdaman niyang parang may malamig na enerhiya na dumaloy sa kanya. Napaatras siya. Sa braso ni Liro, dumami ang mga kaliskis hanggang umabot ito sa kanyang leeg. "Liro," bulong niya. Ngunit ang bata ay nakatitig sa kanya, tila hindi na siya si Liro, kundi isang nilalang na gising na sa loob. "May darating ngayong gabi," ang sabi ng tinig ni Liro, pero hindi na iyon ang kanyang boses. "At kung ayaw mong madamay, umalis ka." Sa labas nagsimula umula ng buhangin. Oo, buhangin, kaya'y hindi tubig. Ang mga ilaw sa baryo ay isa-isa namamatay at mula sa kagubatan may mga matang lumilitaw, pulang-pula, parang apoy ng impyerno. Si Mira nanginginig, napahawak sa kandilang asul na kinuha niya mula sa nabasag na bote.
Nagliwanag iyon, at sa liwanag na iyon, nakita niya ang anino ng isang dambuhalang ahas na nakapalibot sa buong baryo, dahan-dahang gumagapang, parang may hinahanap. Sa gitna ng lahat, mayroong nakatayo si Liro, ulang-ulang sa ulan. Ang mga kaliskis niya ay nagliliwanag sa puti. Ang hangin ay humihip, dala ang halakhak ng isang matandang babae mula sa kawalan. Ang anak ng puting ahas, muling nabuhay. At bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat, tumingin si Liro sa direksyon ng kamera, diretso sa ating mga mata, at sa tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Bumulong si, "Kung ikaw ang nasa harap ko ngayon, makakatulog ka pa kaya kung ito ang nakita mo." Finish ang mga panahong iyon ng ulan, parang nag-iba na ang paligid. Malinaw ang baryo pero hindi ito ang malinaw na payapa, kundi malinaw na parang may pinatay na tunog ng buhay. Ang lahat ng hayop ay nananahimik, mga matatanda ay parang umiiwas mag-usap tungkol sa nangyari, at si Liro, siya ay hindi na ordinaryong batang tahimik. Ang mga mata niya, minsan ay parang may ibang nakatira sa loob. Hindi siya umiiyak, hindi rin nagsasalita ng tungkol sa gabi ng liwanag at ahas. Ngunit tuwing hahaplusin niya ang balat niya, nararamdaman niyang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang laman, parang may buhay ang mga kaliskis na iyon. Mula noon, hindi na siya pinapasok sa paaralan. Sabi ng mga guro, delikado siya. Sabi ng mga magulang ng ibang bata, mas mabuting lumayo na tayo. Ang tanging lumalapit pa rin sa kanya ay si Mira, kahit nanginginig ang loob sa tuwing nagtatagpo sila. "Liro, ba't sabi ko minsan, kilala mo pa ba ako?" But the child's only response was a look that seemed to beg for help, but simultaneously pushed away. Human ang siya. But why sa ganung tiningnan niya ako'y? Bago pa man dumating ang sumpang iyon, meron mga pinuno at lumang kwento na si Aling Sima ay may koneksyon sa isang albularyo sa kabilang baryo, si Apo Damaso, isang matandang pinagkakautangan ng loob ng marami, ngunit kinatatakutan ng lahat. Sabi ng mga matatanda, minsan daw, may nilapitan siyang mag-asawa na humihingi ng anak. Walang gustong mag-usisa, pero isang linggo matapos iyon, ipinanganak si Liro. Sa mula noon, ang hangin sa loob ng kanilang bahay ay laging mabigat, bagamat parang may humihinga. Isang hapon, binisita ni Mira si Aling Sima. "Tiya," bisan siya, "ano ba talaga si Liro?" Matagal bago ang matanda sumagot. Sa dulo ng lamesa, nagawa isang lumang kahon, may kandilang puti sa ibabaw. "Hindi mo dapat tinatanong yan, iha," mahinang bisang sabi si Aling Sima. "Pero dahil mahal mo siya bilang kaibigan, may karapatan kang malaman." Pinuksan ng matanda ang kahon. Sa loob, nanginginig ay siguro'y isang mutya, mga bato, pero gumigimik sa gitna, mga may liwanag na nakulong. "Ito ang iniwan ng ina niya," sabi niya. "Bago siya mawala, iniabot niya ito sa akin, umiiyak. Sinabi niyang kapag muling bumalik ang mga nilalang ng dilim, ito lang ang makakapigil." Tiningnan ni Mira ang mutya at sa loob nito nakita niya ang hugis ng isang ahas na puti. Ang ina ni Liro, bilin ni Aling Sima, hindi siya tao tulad natin. Siya ang tagapangalaga ng puting ahas ng silangan, isang diwata ng liwanag na minsang nagpakatao para makatakas sa isang sumpa. Ngunit, kung diwata siya, tanong ni Mira, bakit niya iniwan si Liro? Napayuko si Aling Sima. Dahil alam niyang darating ang hari mo dun, at kapag nahanap ng mga aswang ang tagapagmana, mapupuno ng dugo ang buong baryo. Nanginginig si Mira sa narinig. Nang gabing iyon, pinilit niyang puntahan si Liro. Ngunit paglapit niya sa bahay, narinig niyang may nagsasalata mula sa loob. Isang boses na hindi kay Aling Sima ni kay Liro. "Oras na," sabi ng tinig. "Bumalik ka sa amin." "You may not stay in between the two worlds." Ninalamhan niya sa siwang ng ilaw ng bintana at nakita niya si Liro na nakaluhod sa sahig, hawak ang ulo at mula sa likod niya,
May liwanag na gumagapang palabas, parang kaliskis na umaalab. "Liro!" she screamed. Nalunod siya at nito umalis ang ligting. Tinitigan ni Liro siya, lumulon. "Hindi mo dapat ako nakita," she said, sobbing. "Sinasaktan nila ako kapag pinipigilan ko sila." "Sila? Sino ba sila, Liro?" asked Mira. "Ang mga tinig," sagot niya. "Ang mga mata sa dilim. Sinusundan nila ako simula pa pagkabata. Minsan, nakikita ko ang sarili ko sa tubig, pero hindi ako yon. Ibang mukha, ibang ngiti. Parang may nakatingin mula sa ilalim niyakap ni Mira si Liro kahit nanginginig. "Hindi ka nag-iisa," sabi niya, kahit ang kamay niya ay nanlalamig. "Kung may sumpa ka man, tutulungan kitang tanggalin yon." Ngunit sa mga susunod na araw, unti-unting lumayo ang mga tao sa kanila. Ang mga kaibigan ni Mira ay umiwas. Ang kanyang sariling ina ay pinagbawalan siyang lumapit kay Liro. "Hindi mo naiintindihan," sabi ng ina. "Ang mga tulad niya, hindi sila basta tao. May lahi ng aswang sa dugo nila." "Hindi siya aswang," sigaw ni Mira. "Hindi siya ganon." Ngunit kahit siya mismo sa gabi, kapag naiisip ang mga mata ni Liro, napapaisip siya, "Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin?" Parang nakakakita siya ng mga bagay na hindi mo dapat makita. Isang araw, habang nag-iisa si Liro sa tabi ng sapa, may lumitaw mula sa tubig, isang nilalang na kalahating tao, kalahating isda. Ang balat nito ay berde, at ang mga matay parang perlas na walang itim. "Batang may kaliskis," wika ng Shokoy. "Matagal na kitang hinahanap." Napaatras si Liro. "Anong kailangan mo sa akin?" "Hindi ako ang dapat mong katakutan," sagot ng nilalang. "Ang dugo mo ang hinahanap nila." Ang mga nilalang ng dilim naman ay nagtipon uli. Ang hari mo dun ay nagising na, at ikaw lang ang may kapangyarihang pumigil sa iyo. Pinithi ng Shokoy ang kamay niya, at sa palad nito ay may maliit na relic, isang lumang piraso ng bakal na parang bahagi ng kaliskis ng higanting ahas. "Ito ang dila ng liwanag. Sa oras ng kadiliman, ito ang magpapaalala sa iyo kung sino ka." Hindi niya alam si Liro kung bakit, but when he grabbed iyon, sudden, nadinisi ba ang mga alaala. Isa na parang umaawaw ba sa gitna ng dagat. May ahas na pumupulupot sa loob ng katawan at isang batang inilulubog sa tubig habang sumisigaw ang tinig, "Huwag mong kalimutan kung sino ka." Pagdilat niya, wala na ang Shokoy. Ang relic ay nasa kanyang kamay at sa ibabaw ng tubig, may mga bula na parang mga matang nakatingin sa kanya. Kinagabihan, sinubukan niyang sabihin ito kay Aling Sima, pero nakita niyang nakahandusay na ang matanda sa sahig, may bakas ng dugo sa ilong. Sa tabi nito, nakabukas ang lumang kahon, ngunit wala na ang mutya. Nanginginig siya. "Tiya?" Mahinang tinig lang ang lumabas, at sa dilim ng kwarto may sumagot. Hindi tinig ng tao, kundi isang boses na malamig, malambing at puno ng galit. Hindi na niya ito kayang itago. "Sa wakas, bumalik ka na sa amin, Liro." Tumakbo siya palabas. Ang hangin ay parang humahabol sa kanya. May mga aninong sumusunod. Sa likod ng mga puno may mga mata, mga nilalang na parang tao pero hindi. Naririnig niya ang bulong. "Anak ng ahas, anak ng liwanag, patay o buhay, amin ka." Tumakbo siya hanggang makarating sa dulo ng baryo, sa lumang kuweba na nasa litrato ni Mira. Doon niya naalala ang larawan, ang imahe ng lalaking nakatayo sa harap ng parehong kuweba. Sa loob may liwanag na malamlam. "Kung ito ang pinagmulan," bulong niya, "dito ko rin tatapusin." Ngunit bago siya makapasok, may tumawag sa likod niya. Si Mira. Basang-basa, hawak ang kandilang asul na muling nagningning. "Liro, huwag kang pumasok. May nakita ako," sigaw niya. "Ang ama ko, yung nasa litrato, hindi siya tao." Napatigil si Liro. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung litrato," hingal ni Mira. Gumalaw ulit at nagsalita siya, sabi niya. "Siya raw ang nagbukas ng daan sa hari mo dun.
Siya ang dahilan kung bakit nawala ang ina mo. Katayuan ang mga mata ni Liro. Sa loob ng kaniya tumunog ang sakit, ang galit na matagal niyang tinatago. Ang malamig na hangin ay biglang nag-init. Hindi ko na kayang tumakbo, sabi niya. Panahon na para harapin. Lumapit si Mira, nanginginig. Pero paano kung ikaw ang pintuan nila? Hindi siya sumagot. Sa halip, pinisil niya ang relic sa kamay niya at sumigaw ng pangalan na hindi niya alam kung saan galing. Safira. Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Mula sa kuweba, lumabas ang liwanag at mula roon, isang nilalang na ahas, puti, napakalaki at may mga mata ng isang ina. Anak ko, sabi nito, ang oras ay dumating, ngunit mag-ingat, ang liwanag ay may kabayaran. Napaiyak si Liro. Bakit mo ako iniwan? Dahil sa sumpa, sabi ng ahas. Ang bawat tagapagdala ng liwanag ay kailangang mabuhay bilang tao upang maunawaan ang kahinaan bago muling harapin ang dilim. Pero bakit ako? Tanong niya, humahagulgol. Ayokong maging halimaw. Hindi halimaw ang nagtataglay ng kaliskis, ang sabi ng tinig, kundi ang pusong ayaw umibig dahil sa takot. And in the departure of the snake, left behind by it was a piece of itself, a new mutya shining on Liro's hand. Sa likod nila, nagdating ang mga nilalang ng dilim, mga aswang na naglalakad sa anino, may mga pakpak na itim at mga ngipin na matutulis. Ibibigay mo sa amin ang tagapagmana, sigaw ng isa. Ang liwanag ay dapat mamatay. Hinawakan naman ng Mira ang pagkandila asul. Kung totoo talaga ang lahat ng to, sabi niya, hindi kita iiwan, Liro. Nakimuko si Liro. Kapag natapos to, bulong niya, maalala mo ako kahit wala na ako. Muling nagkaroon ng gaze moment ang pagitan nila, ang tahimik na pag-unawa ng dalawang batang ginupo ng kapalaran. Sa paligid ang hangin ay nagiging apoy. Huwag kang mag-alala, bulong ni Liro. Hindi pa ito ang huli. At sa mga salitang iyon sumigaw siya at ang mutya sa kamay niya ay nagliyab, isang liwanag na sumunog sa lahat ng anino. Nang bangon si Mira, sarado na ang bahay. Walang Liro, walang mga nilalang. Ang baryo ay muli ng tahimik, pero sa gitna ng sapa, nakalutang na isang relic. Ang dila ng liwanag, lignaligan ng kumikislap. Sa pamamagitan ng hangin may bulong. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Lumipas ang mga araw, bumalik ang normal sa baryo. Ngunit tuwing sumasapit si Mira sa tubig, nakikita niya ang refleksyon ni Liro, nakangiti parang buhay. At minsan sa hating gabi, naririnig niyang tinatawag siya ng boses. Mira, oras na. Doon niya maririnig muli ang mga salitang tumatak sa kanyang puso, mga salitang babalik sa wakas ng kwento. Tao lang siya. Pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? At sa dilim, samantalang lumalakas ang hangin, may liwanag na muling lumilitaw sa ilalim ng sapa. Isang kaliskis na maputi, dahan-dahang gumagalaw. Tanong ng lahat sa baryo, tapos na ba ang sumpa? Ngunit sa mga gabi na walang buwan, may mga bata pa ring nagsasabing may batang nakatayo sa tabing dagat, nakatingin sa tubig, at sa braso nito, kumikintab ang kaliskis ng puting ahas. Ikaw ba? Nanatili pa sa tabi niya nung bigla siyang umiilap sa dilim. Pasigla ang ilang buwan mula nang nawala si Liro. Sa pagtingin ng tao, katapusan na lahat. Walang natirang bakas ng mga nilalang ng dilim, walang patay, walang sunog. Tuladong hindi nangyari. Ngunit sa gabi kapag humihip ang hangin mula sa gubat, naririnig pa rin ni Mira ang bulong sa hangin. Mira, oras na. At sa tuwing maririnig niya iyon, napapahawak siya sa lumang kandilang asul na lagi niyang dala, ang parehong kandila na minsang nagligtas sa kanila. Lagi rin niyang dala ngayon ang singsing ng kanyang ina, isang simpleng singsing, bakal na may ukit ng ahas na nakapulot. Wala niyang alam kung bakit, pero sa tuwing hawak niya ito, parang nararamdaman niyang may koneksyon ito sa lahat ng nangyari. Isang gabi napansin niya, ang singsing ay umiinit.
Parang may gustong lumabas mula rito. Simula noon, nagsimulang managinip si Mira ng mga kakaibang bagay. Sa panaginip, nasa ilalim siya ng tubig, walang hangin, ngunit nakakarinig ng mga tinig. Mga sigaw ng mga taong matagal nang patay, mga mata ng mga hayop na putol ang ulo, at sa gitna ng lahat, si Liro, nakaluhod, umiiyak. Hindi ko kaya, sabi ni Liro sa panaginip. Hindi ko kayang maging siya. Ngunit sa likod nito may aninong hugis ahas na dahan-dahang pumupulupot sa katawan niya. Sa bawat liko ng kaliskis, mas nagiging tao ang mukha ng ahas hanggang sa magmukha itong si Mira. Pagkabuso niya, tumulo ang luha niya nang hindi niya alam kung bakit. Liro, bulong niya, saan ka na? But while days go by, unti-unting natutulanan niya ang paliwanag sa paligid. Nandring mga alagang hayop na muli ay nawawala. Ang ilog sa gaatasa ito minsan pumaputi, nanggigigit na may gatas o sunog na lumalabas. At minsan kapag tumingin siya sa tubig, nakikita niyang may refleksyon ng bata na nakangiting. Pero hindi siya iyon. Hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili, pero sa loob-loob niya nalaman niyang nagsisinungaling siya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa tindahan, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Sa gilid ng daan may anino. Hindi gumagalaw ngunit malinaw niyang alam, nakatingin iyon sa kanya. Nang lumapit siya, wala siyang nakita kundi isang kandilang patay na, nakabaon sa lupa. Kinuha niya ito at nang hawakan niya, bigla itong muling nagliyab, kulay asul. Kasabay noon, narinig niya ang pamilyar na tinig. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Nang mga susunod na gabi, hindi na siya makatatulog. Sa bawat pagdilat niya, nasa panig niya ang singsing, kumikintab kahit walang ilaw. Minsan niririnig niyang parang may humihinga mula sa dilim. Minsan parang may kamay na humahaplos sa buhok niya. Ngunit sa tuwing tatakbo siya para tingnan, wala naman doon. Tao lang ako. Pero bakit pakiramdam ko may ibang nanonood sa loob ng katawan ko? Sa gitna ng pagtakot, nagpasya siyang magtanong sa anak ni Liro. Sa sinaunang aklatan ng barangay, mayroon ng mga tala tungkol sa mga tagapagmana ng liwanag. Isa sa mga pahina ay may lumang larawan, isang dalagang nakaputi, may puting ahas sa leeg. Sa ilalim nito nakasulat, Diwata Safira, ang bantay ng silangan, naglaho matapos ipanganak ang bata. Nang pagtingin niya ng maigi, napahinto siya, ang mukha ng babae. Magkasing hulma sila ni Liro. While holding that book, naramdaman niyang parang may malamig na hangin sa likod niya. Huwag mo nang buksan pa, ang sabi ng boses ng matandang lalaking lumapit. Siya si Mang Pilo, the new guardian of Delsa's books. Meron akong mga pangalan na hindi na dapat pinabanggit. Pero gusto kong maintindihan, replied Mira, sa kung sino si Delsa. Sa kung ano siya, tinitigan si Mira ni Mang Pilo. Gaze moment. Walang salita pero ramdam ni Mira na may alam ito. Sa wakas nagsalita ang matanda. Ang dugo ng puting ahas ay hindi basta biyaya. Sumpa ito na hindi mo kayang takasan. Kapag muling nabuhay ang tagapagmana, kailangan niyang pumili, kaligtasan ng mundo o kalayaan ng sarili. Napalunok si Mira. Pero nawala na si Liro, baka tapos na. Ngumiti si Mang Pilo pero malamig. Walang natatapos sa sumpa, iha. Umiikot lang ito, paulit-ulit. Ang liwanag ay laging babalik, pero hindi na sa parehong katawan. Hindi niya siguro naintindihan ang ibig sabihin noon, ngunit pag-uwi niya, nakita niya sa salamin. May bakas ng puting marka sa kanyang leeg. Parang kaliskis. Kinabukasan, pinilit niyang balewalain ng lahat. Lumabas siya, nagtrabaho sa palengke, nagbiro sa mga kakilala. Pero sa tuwing tatawa siya, nararamdaman niyang may malamig na mata sa paligid. At minsan, sa gilid ng paningin niya, parang may batang lalaki, nakamasid, nakangiti ng malungkot. Minsan sumisigaw siya ng Liro, pero wala namang sumasagot. Isang gabi habang nagluluto siya, napansin niyang parang may amoy ng kandilang asul sa hangin.
Pagtangtanggilan niya sa mesa ang salitukin ng kanyang ina, nakapigil sa apoy ng kalan at hindi natutunaw. Dakong pumaparating siya, nanginginig, at sa madaling hinawakan niya ito, bigla ay tumaliba ang paligid. Ang bahay niya ay naglaho. Sa gitna niya ang gubat, matibay, at may mga mata nagliliwanag. Sa harap niya, may batang nakatalikod. Liro? Tawag niya. Dahan-dahan itong lumingon. At oo, si Liro nga. Pero ang mga mata niya ay kulay pilak. Mira, ang sabi ni Liro, bakit mo pa rin ako hinahanap? Kasi hindi ako naniniwala na wala ka na, ang sagot niya, luhaan. Wala na akong karapatang bumalik, ang sagot ng bata. Ang dugo ko ay gising na. Ang liwanag na minsan ay nagligtas sa atin, ngayon ay gustong lamunin ang lahat. At kung hindi mo ako titigilan, ikaw ang mapipinsala. Hindi ako aalis, sabi ni Mira. Kung sumpa ka, kasama kitang lalaban. Tahimik si Liro, pero sa pagitan niya may hangin na parang nag-aapoy. Ang lupa sa paligid lumilikas, parang humihinga. At sa gitna ng katahimikan, may maririnig silang bulong, mga tinig ng nilalang na bumabalik. Ang liwanag ay dapat mawala. Bago pa man makagalaw si Mira, nagbago ulit ang paligid. Nagising siya sa kama, pawis na pawis, hawak pa rin ang singsing. Pero ngayong umaga, may bago sa kanya. Sa braso niya, isang maliit na bakas ng kaliskis. Hindi niya alam kung paano, pero nararamdaman niya ang bigat ng bawat hininga. Parang may humahawak sa puso niya. Sa mga susunod na araw, lalo kang lumalim ang kanyang mga panaginip. Palaging kayang nakikita ang imahe ng isang babae, hindi si Safira kundi iba. Maputla ang mga kulay, may dugong tumutulo sa labi at sa leeg nito may kaliskis din. Magkikita tayong muli, sabi nito. Ang sumpa ay nasa dugo mo. Minsan gigising siyang umiiyak, minsan nakangiti. Pero ang pinakakatakot, minsan pagdilat niya, basa ng tubig ang kama kahit hindi umuulan. Isang gabi, pumunta siya sa sapa, doon sa lugar kung saan huling nakita si Liro. Tahimik lang siya, hawak ang kandilang asul at ang singsing. Kung nandyan ka pa, bulong niya, ipakita mo sa akin ang totoo. Tumutok siya sa tubig at sa ilalim, nakita niya ang refleksyon ni Liro. Pero sa pagkakataong ito, ngumiti ito. Hindi mo kailangang matakot, sabi ng tinig na parang hangin. Ang liwanag na iniwan ko, dala mo na. Napaatras siya. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi sumagot ang tinig. Sa halip, ang kandilang asul sa kanyang kamay ay nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Sa liwanag nito, nakita niya sa ilalim ng tubig ang anino ng isang dambuhalang ahas, nakapulupot sa isang nilalang na tao. Sa dibdib ng nilalang na iyon, nakaukit ang kanyang pangalan, Mira. Simulate noon, alam niyang may nagbabago sa kanya. Sa tuwing may panganib, nagiging matalim ang pandinig niya. Sa tuwing may malakas na hangin, naririnig niyang parang may ahas na humahaplos sa lupa. At minsan, kapag napapatingin siya sa salamin, ang mga mata niya ay kumikislap ng pilak, gaya ng mga mata ni Liro noon. Ngunit itinago niya ito, hindi niya kayang aminin sa kahit sino. Hindi pa siya handa. Arrived ang isang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa baryo, naranasan ang sunod-sunod na pagkawala. Mga hayop muna, then mga bata. Wala ni isang bakas. Nagsindi naman ulit ang mga matatanda sa harap ng bahay. Bumabalik ang dilim, they said. Baka bumalik din ang mga nilalang. But Mira knew in her heart, taos nila hindi kinakailangang bumalik. Since the darkness came, it was on her now. Sa gitna ng gabi, nagising siya sa tunog ng mga yabag sa labas. Bumangon siya, lumapit sa bintana. May isang batang naglalakad, nakatalikod, basang-basa. Liro? Bulong niya. Lumabas siya agad, ngunit pagdating niya sa labas, wala na ang bata. Sa lupa may bakas ng mga kaliskis. Sinundan niya ito hanggang sa dulo ng sapa at doon nakita niyang nakalutang ang kandilang asul, nakasindi pa rin kahit basa ng tubig. Pinakawala niya ito at nang sakyad niya,
bigla ang paligid lumamot na. Sa gitna niya ay isang lugar na hindi kilala niya, maputla, malamig, at may mga mata sa loob. Sa harapan niya lumilitaw si Liro, pero iba na ito. Mas matangkad, mas malamig ang pagtingin. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Tanong nito. Kapag ang liwanag ay binuhay, kailangan nitong may kapalit. Hindi mo alam ang sumpa na binubuksan mo. Kung ganon, answered Mira, ako na lang ang magbabayad. Liro was quiet. For the first time, he looked at her with pity. Gaze moment. No words, but everything clear. Hindi ko kayang mawala ka, whispered Liro. Ngunit sa mundong ito, ang liwanag at dilim ay iisa. Biglang nagliyab ang kandilang asul. Ang apoy ay pumulupot sa kanila. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Mira ang imahe ng diwata, si Safira, nakatingin, umiiyak. Ang huling anak ng liwanag, wika nito, ay ipinanganak muli. Dilat ni Mira, solo na siya. Matiwasay ang baryo, parang kumlatki. Pero sa tubig ng sapa, sa ilalim ng buwan, may aninong gumagalaw. Sa braso niya may marka ng kaliskis, malinaw at kumikintab. Sa hangin may bulong ng boses ni Liro. Kapag nagkita tayong muli, baka hindi na ako tao. Tumutol siya sa tubig. Bilang ilalim, may dalawang refleksyon, siya at ang batang lalaki. Parehong naangawa pero hindi nangunjunjun. Hindi ko alam kung panaginip pa ito, bulong niya, o ako na ang panaginip niya. Kaya habang bumabagsak ang mga dahon ng gabi, lumalantad siya sa langit, dalhin ang kandila at singsing ng kanyang ina. Mga bagay na minsang nagligtas, ngayon ay paalala ng kapalit. Ang ilaw ng kandila ay pumipintig kasabay ng tibok ng puso niya. Tila sinasabing, ang sumpa ay hindi nagtatapos, umiikot lang. At kung minsan ang tagapagligtas ay siya ring dahilan ng dilim. Sa malalayong bahagi ng sapa, mayroong batang lumulakad, tahimik, nakatingin sa tubig. Ang mga kaliskis sa braso nito ay kumikintab. Huminto siya, tumingin sa direksyon ng buwan at bumulong. Kung ito ang kapalit ng liwanag, tatanggapin ko. At ang tubig ay gumalaw, parang ngumiti. Isang ngiti ng halimaw na natutong umibig. Gabi na naman. Ang hangin ay tila may dalang bulong, malamig at mapanlinlang. Sa ilalim ng dilaw na buwan, naririnig ni Alon ang iisang tunog, ang pagaspas ng mga pakpak. Minsan mahina, minsan parang nasa mismong likuran niya. At tuwing tatakbo siya, laging may anino sa gilid ng kanyang paningin, mabilis, pino, parang sinasadyang huwag mahuli ng mata. Pero ang pakiramdam, totoo. Mula pa bago mamatay ang albularyong si Mang Obet, nawawala ang lahat. Ang mga aso ng baryo ay walang tigil sa tahol sa hating gabi. Ang mga tandang, niiyak ng iiyak bago pa sumikat ang araw. At si Alon, bawat matutulog siya, napapanaginipan niya ang puting ahas na nakapaligid sa kanya, nakatitig gamit ang mga matang kulay abo. Malamig, parang sinisilip ang kaluluwa niya. Bakit mo ako pinili? Tanong niya minsan sa dilim, hawak-hawak ang singsing ng kanyang ina. Hindi ko ito gusto. Ayoko nito. Ngunit ang sagot ay katahimikan lamang. Minsan, isang ihip ng hangin na parang may halong buntong hininga. Si Mila, ang kanyang kaibigan, ay palaging nandiyan. Pero kahit siya, napapansin ni Alon na unti-unti itong lumalayo. Hindi dahil sa takot, kundi sa pangamba. Alon, sabi ni Mila minsang gabi habang naglalakad sila pa uwi, bakit parang iba ka na? Parang may mga matakang hindi nagaling sa tao, aga nagresponde si Alon. Tinitingnan lang siya ng mga punong naglalablab ang mga anino sa ilalim ng buwan. Hanggang sa nang wakas dahan-dahan niyang nabanggit, siguro kasi may dugo ako na hindi dapat umiral sa mundo. Sa mga susunod na araw, lalong dumalas ang mga kakaibang pangyayari. Isang hapon, habang nag-iigib siya sa poso, nakita niyang kulay abo ang tubig. Tila may alon sa ilalim kahit walang hangin. Nang sumilip siya, may lumitaw na mukha. Ang mukha ng isang bata maputla, may mga kaliskis sa pisngi. Bigla itong nawala nang ipinikit niya ang mga mata. Alon,
Sigaw ni Mila mula sa malayo. Anong ginagawa mo diyan? Pero nang nakapaglaban siya, wala nang tubig sa balde. Basag lang na refleksyon ng langit at puno. Sa mga gabing susunod, lumalakas ang kanyang mga panaginip. Laging pareho, isang babae na umiiyak sa ilalim ng dagat, may puting ahas na nakapulupot sa leeg. Sa paligid, mga boses na pabulong, mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niyang lumalabas sa puso. Bumalik ka, tapusin mo. Minsan, gumising siyang may bakas ng tubig sa kama. Hindi pawis, hindi ulan. Amoy alat, amoy dagat. Tumaling siya sa sinaunang baul na iniwan ng kanyang ina. Doon nakadikit ang singsing, isang maliit na tela, at ang sinaunang litrato nila, ang litrato kung saan parang may bahagyang anino ng buntot ng ahas sa likod ng kanyang ina. Noon, hindi niya iyon napansin. Ngayon, malinaw na malinaw. While holding the photo, ang biglang lumakas ang hangin, pumatay ang ilaw, pinatay ang mga kandila sa altar, nang sabay-sabay kahit matuwid tuloy, parang may dumaan na anino. Nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa ilalim ng bahay, parang may humahaplos sa sahig gamit ang kuko. Alon, mahina pero malinaw ang tinig ng babae. Hindi tinig ni Mila, hindi tinig ng tao. Alon, anak ng dalampasigan, dumadaloy na ang dugo ng ahas. Napasigaw siya, tumakbo palabas pero nang buksan niya ang pinto, nag-iba ang paligid. Hindi na iyon ang baryo. Ang lupa ay basa, amoy alat. Sa malayo, may liwanag na kumikislap at may mga mata, maliit, mapupula, kumikislap sa dilim. Dahan-dahan siyang naglakad. Sa bawat hakbang, lumulubog ang kanyang paa, tila sa putik. Hanggang sa may kamay na biglang humawak sa kanyang paa. Malamig, basa, parang mula sa ilalim ng lupa. Bumalik ka sa amin, gulyo ulit ang boses. Hindi ka nila matatanggap pero kami, matagal ka naming hinihintay. Sa dilim, may lumitaw na isang babae, ang diwata ng lawa. Ang buhok niya ay siming tubig na may liwanag at sa mga mata niya ay may mga piraso ng buwan. Alon, aniya, ang kaliskis na taglay mo ay hindi sumpa kundi alaala. Alaala ng isang pagkakautang. Napaatras siya. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong ina ay hindi tao noong siya'y ipinanganak. Siya'y alagad ng puting ahas, ang tagapangalaga ng hangganan ng dagat at lupa. Ngunit nang mahalin niya ang iyong ama, nilabag niya ang kasunduan, at sa kasalanang iyon isinilang ka kalahati ng dalawang mundo. Nang narinig ni Alon iyon, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nababalik ang kurya na siyang pagtatawanan niya ng mga bata dahil sa uniqueness na marka sa balat niya, ang mga gabi niyang lumulunod ng hininga dahil hindi niya maiintindihan bakit natatakot parang sabay-sabay na may humihila sa kanya patungo sa dagat. Kung ganon, mahina niyang sabi, kailangan ko bang maging isa sa kanila? Ngumiti ang diwata, malungkot. Hindi mo kailangang maging isa sa kanila, pero kung hindi mo tatanggapin ang dugo mo, lulunurin ka nito. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin at ang mga alon ay tila umaabot sa lupa. Sa malayo, may mga aninong naglalakad, mga taong parang wala sa sarili, at sa kanilang mga mata, kumikislap ang puti ng ahas. Muling lumitaw si Mila. Alon, tumakbo tayo, sigaw niya. Ngunit si Alon ay nakatayo lamang, hawak ang litrato ng kanyang ina. Mila, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo para tumigil ang lahat, papayag ka ba? Napatigil si Mila, tumitig sa kanya, at sa pagitan ng kanilang mga tingin ay may sagot na hindi kailangang sabihin. Takot, pagmamahal, pagsuko, biglang umalulong ang aso ng kapitbahay. Sunod-sunod, sunog ang langit sa pulang ulap at sa gitna ng dilim ay lumitaw ang anyo ng nilalang, ang harimodon, ang matagal nang sinasabing Diyos ng mga aswang. Katawan ng tao, ulo ng hayop at mga mata na parang kumikislap sa apoy. Anak ng kasalanan, sabi nito sa tinig na parang halong libu-libong boses. Panahon na. Nang itaas niya ang kamay, nagliyab ang lupa.
Si Mila ay napasigaw. Si Alon, hawak pa rin ang singsing at litrato, ay napaluhod. Hindi ko gusto to, bulong niya. Gusto ko lang maging normal. Ngunit sa ilalim ng balat niya kumikislap ang mga kaliskis. Isa-isa, lumilitaw, kumikintab sa liwanag ng apoy. Ang diwata ay lumapit sa kanya, inilagay ang palad sa kanyang dibdib. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo, Alon, pero ikaw ang pipili kung ano ang ibig sabihin nito. Mula sa malayo, narinig niya ang paglapit ng mga yapak, mga taong wala ng anino, mga nilalang na dati niyang kakilala, at sa bawat hakbang nila, bumababa ang temperatura ng hangin. Muling nag-uusap ang hari mo doon. Alon, kung tatanggapin mo ang kaliskis mo, magiging isa ka sa amin. Pero kung lalaban ka, lahat ng mahal mo, mawawala. Hindi siya makasagot, nakatitig lang siya sa litrato. Ang larawan ng kanyang ina ay tila ngumiti, bahagya lang, parang nagsasabing, "Anak, tapusin mo na ang sinimulan ko." Sa sandaling iyon, isang sinag ng puting liwanag ang lumilitaw mula sa singsing. Sumikid ang dagundong ng kulog. Napahawak si Mila sa kanya, nanginginig. "Alon," bulong niya, "anong nangyayari sa'yo?" Sa ilalim ng balat niya, lumitaw ang mga puting guhit na parang ugat ng liwanag. Sa paligid, natigil ang mga nilalang. Ang hangin ay tumaas. Kahit ang mga alon biglang tumunog. Ngunit bago pa niya maunawaan, may isang bulong na dumaan sa hangin, ang boses ng kanyang ina. "Anak, may kapalit ang lahat. Bago mo sila iligtas, kailangan mong maalala kung sino ka." At sa isang iglap, nagdilim ang lahat. Pagmulat niya, wala na si Mila. Wala na rin ang diwata. Tanging ang tunog ng sariling tibok ng puso niya ang naririnig. Sa kamay niya, basag na ang singsing. Sa lupa, may marka ng ahas. Umiikot, parang buhay. Sa likod niya, may narinig siyang yabag. Mabagal. Mabigat. Paglingon niya, nakita niyang may aninong nakatayo sa ilalim ng buwan. Mukhang tao, pero hindi rin. Sa mga mata nito, may parehong kulay ng sa kanya. Abo at kumikislap. Ngumiti ito. "At ngayon, Alon," sabi ng nilalang, "alam mo na kung ano ka." Ngunit bago pa siya makasigaw, sumigaw ang hangin. Tumigil ang oras. Lahat ay tila huminto. Ang apoy, ang alon, ang hangin, ang tibok ng puso. Tanging ang tinig ng kanyang ina ang narinig muli. Mahina, halos bulong. Ang dugo ng ahas ay hindi laging sumpa. Minsan, ito ang tanging daan para matigil ang dilim. At doon, muling bumukas ang kanyang mga mata. Nasa dalampasigan na siya, mag-isa, hawak pa rin ang basag na singsing. Sa malayo, may nakatayong anyo ng babae, nakaputi, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung buhay pa siya o panaginip na lang ang lahat. Pero ang pakiramdam niya, parang sinisimulan pa along ng gabi ang tunay nitong lihim. At sa mga huling sandali, tumingin siya sa kamera ng sarili niyang isip, diretsyo, tahimik, at may bahid ng luha. "Kung ikaw," mahina niyang sabi, "ang nakakita sa sarili mong anino na gumagalaw mag-isa, papayag ka bang maniwala na tao ka pa?" Ang hangin ngantero gabi ay tila may dalang mga tinig. Hindi ito asan ihip ng simoy, halata itong may sinasabi, may humihingi ng tulong, may nagbabadya ng kapahamakan. Samantalang nakaupo si Elias sa tabi ng lumang ilawan, pinagmamasdan niya ang mutyang minsang kumikislap sa liwanag at minsan ay tila nagdidilim. Noon nagsilapit sa kaniya ang sinabi ni Aling Marta, ang matandang albularyo sa dulo ng baryo. Kapag ang liwanag ng mutya ay kumupas, may pusong malapit ng mabasag. Mula ng gabing yon sa ilog, hindi na umubra si Talia. Ang kalaro, kaibigan, tanging nakakaramdam ng awa sa kanya, naglaho. Walang man lang bakas ng katawan o dugo, para bang nilamon ng lupa o inangkin ng tubig. Ngayong maraming gabi na ang naghihintay si Elias, kinakausap ang hangin, tinatanong kung saan dinala ng mga espiritu ang kanyang kasama. Ang mga sagot ay puro alingaw-ngaw, tunog ng mga kuliglig na tila umiiyak
o mga ibong biglang tumitigil sa paglipad tuwing siya'y dadaan. Sa gabi, umikot siya ng muli sa ilog. Ang tubig ay malamig at ang buhangin ay naglalaman ng bakas ng paa. Maliit, ordinaryong bakas, pero may kasabay na mga kaliskis na lumiliko sa ilalim ng buwan. Mga bakas ng ahas na marunong maglakad. Hindi mo kasalanan, susulpot ng hangin o sa bagay marami pagkakataon ng kanyang guni-guni. Hindi niya iyon naniwala. Kasi sa kanyang puso, naramdaman niyang siya ang sanhi ng pagkawala ni Talia. Ang kutuman ng kaliskis, ang dugo ng puting ahas na lumulubog sa balat niya ay muli nang sumibol. Saang galit, saang pananampalaya, saang pagtanggi ko sa sarili ko, lumalakas ito, humihinga ito sa loob ko. At umaga, may tumok sa kanilang hut. Si Aling Marta nagsama ang isang matandang balutan ng tela. Nakita ko sa panaginip ko, pahinga nito, may batang nasa pag-iiyak sa ilalim ng dagat at may ahas na nakapaligid sa kanya. Kung gusto mong iligtas siya, kailangang malaman mo na ang totoo. Dahan-dahang binuksan ng tela ni Elias. Nandoon ang isang singsing, ang singsing na pinagsusuot ng kanyang ina bago ito nawala ng walang paalam. Saan mo to nakuha? Halos hindi makapaniwala si Elias. Sa ilalim ng punong balete kung saan ka ipinanganak, sagot ni Aling Marta, malamig ang tinig. At sa singsing na, yan, nakatago ang kasaysayan ng dugo mo. Hindi na tumayo si Elias. Sa tuig-tuig nito, matagal na niyang nangungunang kung bakit every time ay nasisakit siya, may bagong liwanag sa balat nito. Kung bakit sometimes ay natinig niya ang mga boses sa ilalim ng tubig. Lahat ng hindi perfecto par naman, mga bangungot, pagpanaw ng nanay at paglayo ng mga taong sa kanya. Lumapit si Aling Marta, inilapat ang palad sa noo ni Elias. Anak ng dalawang mundo ka, ng tao at ng nilalang. Ang iyong ina ay tagapag-ingat ng puting ahas, ngunit nilabag niya ang kasunduan. Kaya siya kinuha parang huminto ang oras. Bumalik sa isip ni Elias ang mga huling salita ng ina bago ito nawala. Kapag dumilim ang tubig, huwag kang lalapit. Noon, bata pa siya. Akala niya'y takot lang ng ina. Ngayon, alam niyang babala iyon, babala sa sumpa ng kanilang lahi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halos pasigaw niyang tanong kay Aling Marta. Bakit mo hinayaang mabuhay ako sa kasinungalingan? Dahil minsan, anak, ang katotohanan ang pumapatay, sagot ng matanda. Ngunit ngayon may oras ka pa dahil hindi pa tapos ang galit ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hinahanap nila ang mutya at ikaw ang tagapag-ingat. Sa isang flash, natinag muli ang mutya sa kanyang palad, pero hindi gaya ng nakalukago. Ngayon, iyak tila ito na humihinga, nagliliyab sa kagutom, at sa bawat tibok nito, parang may tinig na nagsasabing, ang isa sa inyo ay dapat mawala. Sa gabi ring iyon, sa gitna ng ulan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mga mata mula sa kakahuyan, malamlam, mabagal, nakamasid. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Bulong niya habang pinipigilan ang panginginig ng tuhod. Sa dulo ng daan, nakita niya ang isang anino, hugis babae, basang-basang buhok, at sa kamay nito ay ang pulseras na suot ni Talia. Talia? Ilang tenga lamang. Dahan-dahan ito lumingon. Pero hindi ang mukha ng kaibigan ang pumulubinsula sa kanya, kundi balat puno ng kaliskis, abong kulay mata, at ngiti na parang patalim. Sinabi ko na sa iyo, Elias, bulong ng tinig na malamig, hindi mo maitatago ang dugo mo. Umurong siya, pero napaghalata ang nilalang. Sa bawat paunang paglakad nito, pareho gumuha ang ulan. Ang paligid ay naging katahimikan ng bangin. Nang sampal na sirain nito ang kanyang kamay, biglaang nawalan ang mutya ng lugar sa kanyang palad. At sa halip, ang singsing ng ina ang pinalabas, kumikislap ng hangin ng bughaw. Hindi mo siya masisisi, sabi ng tinig ng hangin. Pero ngayon, nang parang tinig ni Talia, kailangan niyang pumili.
Ang paligid ay biglang gumalaw. Mga puno ang yumuko, mga ibon ang lumipad palayo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, naramdaman ni Elias ang paggalaw ng lupa, parang may gumagapang, may lumalabas mula sa kailaliman. Tumakbo siya, ngunit sa bawat hakbang, naririnig niya ang parehong linya na parang umaalingaw-ngaw mula sa kawalan. Kapag ang liwanag ng mutya ay kumupas, may pusong mababasag. Sa kaniyang pagtakbo, balik sa isip ang lahat. Ang mga ngiti ng ina, ang tawa ni Talia, ang pangungutya ng mga tao, at sa pagtatapos ng daanan, bago siya tuluyang bumagsak sa lupa, nakita niya si Aling Marta. Hawak ang mutyang ngayon ay itim na parang uling. Huli na, Elias, bulong nito. Ang mutya ay pumili na. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Elias, halos hindi na marinig dahil sa kulog. Ngunit bago makasagot ang matanda, biglang sumabog ang liwanag mula sa kanyang palad. At sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa gitna ng dilim, walang paligid, walang hangin, walang tunog. Tanging ang mukha ni Talia nakatitig sa kanya, umiiyak. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi siya makasagot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang oo, papayag siya. Ngunit kasabay ng pag-amin na iyon, naramdaman niyang unti-unti siyang nilalamon ng malamig na enerhiya, parang hinahatak pabalik sa ilog ng mga anino. At bago ito siya tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig niyang muli ang tinig ng ina. Pamilyar, malambing, ngunit puno ng lungkot. Anak, huwag mong kalimutan. Ang sumpa ay hindi laging parusa. Minsan, ito ang tanging paraan para mailigtas ang mundong nakalimot. Ngunit nang imulat ni Elias ang mata, nasa gitna na siya ng balete. Ang paligid ay puno ng abo at ang ilog ay tuyo. Wala na si Aling Marta, wala na si Talia, wala na ang mutya. Sa kanyang kamay, tanging ang singsing na lang. Ngayon ay may hiwa, parang nilamon ng apoy. Muling nagdadalumpak ang hangin, malamig, at may kasunsunbang pamilyar na linya mula sa unang gabi ng lahat. Kapag tumilim ang tubig, huwag kang lalapit. Pero ngayon sa mga paligid niyang basag at tuyot, ginusto niyang maaaring ang oras na para lumapit. Kasi maaaring sa dilim na iyon, nandyan ang sagot. Pero kung sino man ang babalik mula sa dilim, baka hindi na si Elias. At doon nagtatapos ang katahimikang ng gabi. Sa malayo may anak na umiiyak, may ahas na kumakalansing, at may tinig na nagtatanong mula sa kawalan. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Ang dilim ng gabi ay parang kumot na itinaklob sa buong baryo. Wala nang tunog kundi ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan at ang pag-ungol ng hangin sa pagitan ng mga sirasirang bubong. Si Alon ay nakaupo sa buhangin, hawak pa rin ang basag na singsing. Ang tanging alaala ng kanyang ina. Ang mga daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng tanong na paulit-ulit sa isip niya. Buhay pa ba ako? O nilamon na ako ng sumpa ng dugo namin? Sa kanyang paligid, may mga bakas ng paa na hindi kanya, maliliit, paikot, parang galing sa mga taong naglakad pabalik sa dagat. Ngunit ang mga yapak ay humahalo sa mga bakas ng ahas, mahahaba, paikot, at nawawala bigla sa tubig. Nang sinubukan niyang sundan, tila lumalim ang dagat ng hindi dapat. Parang nilamon ng dilim ang mismong hangin. Alon! Isang boses ang pumunit sa katahimikan. Si Mila, basang-basa, nanginginig at may mga gasgas sa braso. Tumakbo ito papalapit at agad siyang niyakap. Akala ko kinuha kanila. Mahina ang boses nito, halatang galing sa pag-iyak. Hindi naman agad nagsabi si Alon. Tila nasa ilalim na ang mga salita sa kanyang lalamunan. Nang naging magkalapit ang kanilang mga mata, pareho nilang nakitang nagbabago. May bahagyang kintab ng pilak ang mga pilik mata ni Alon at kumatang sa ilalim ng balat niya ay sumisilang pa rin ang mga puting guhit. Hindi pa tapos, susmumong niya. Hindi pa tayo ligtas.
Pinagmasdan ni Mila ang singsing. Bakit basag na yan? Dahil may gustong kumawala, sagot niya, sabay tingin sa dagat. At hindi ko alam kung kaya ko pa itong pigilan. Sa loob ng baryo, nagbago na rin ang lahat. Ang mga matatanda ay nagkukulong sa bahay bago pa sumapit ang gabi. May mga alingaw-ngaw ng mga sigaw sa malalayong bahagi, mga hayop na biglang nagwawala, mga tao raw na biglang naglalaho. Ang mga albularyo ay takot nang lumabas kahit si Aling Pilar na dati hindi naniniwala sa mga aswang ay ngayon may hawak ng rosaryo sa bawat hakbang. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Alon lang ang tahimik na pinagmamasdan ng mga tao. Anak daw siya ng dagat, may lahi raw ng halimaw. Baka siya ang dahilan ng mga pagkawala. Hindi niya sila masisisi. Mula ng gabing iyon, nagiging kakaiba na ang paligid niya. Tuwing nadidikit siya sa tubig, kumikislap ito. Tuwing may ilaw ng buwan, nakikita niya ang aninong parang may buntot na gumagalaw sa likod niya. Tao lang ako, pulong niya minsan habang nakatingin sa salamin. Pero bakit ganoon ang tingin ko sa sarili ko? Isang gabi, dumating ang isang matandang lalaki sa baryo. May dala itong baston na may ukit ng ahas. Sa kanyang mga mata ay may halong awa at takot. Lumapit siya kay Alon habang nag-iigib ito sa puso. Anak, ang sabi ng matanda, alam mo ba na may dahilan kung bakit ang kaliskis ng puting ahas ay ipinagbabawal noon pa man? Mumunom lang si Alon. Ang kaliskis na yon ay hindi lang palatandaan ng kapangyarihan. Isa rin itong susi, at ang susi, kung nasa maling kamay, ay pwedeng magbukas ng impyerno. Pagtingin si Alon sa matanda. Sino ka ba? Ako ang bantay ng mga lihim na iniwan ng iyong ina. Siya ang huling nagtataglay ng sumpa bago ito pumutok. Napalunok si Alon. Ibig mong sabihin, alam mo kung bakit ako ganito. Tumango ang matanda. Hindi mo dapat isinilang sa lupaing ito. Dapat ay sa ilalim ka ng dagat kasama ng mga nilalang na walang pangalan. Pero ang iyong ina, pinili niyang mabuhay bilang tao. At dahil doon, binuksan niya ang pinto ng dalawang mundo. Lumakas ang hangin. Sa likod ng matanda, may mga aninong dumaan, parang mga usok na humuhugis ng katawan ng tao. Magsisimula na ulit ang paghahanap ng Harimodon, said the old man. At kung hindi mo haharapin, hindi lang ikaw ang mawawala. Before he could answer, suddenly burst into light the Poso Lampara. In a flash, the old man disappeared. The only thing that was left were the baston, buried in the ground, and at the tip of it, winked at one butil of mutya, milk color. Kinuha niya ito, ngunit sa paghawak ay parang dumaloy ang malamig na alon, ngunit sa katawan niya sa buong hayop. Sa kanya, narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ina. Anak, kapag dumating ang oras na hindi mo na makilala ang sarili mo, hanapin mo ang mutyang puti. Iyon lang ang magpapaalala kung bakit ka ipinanganak. Ilang araw matapos noon, sunod-sunod ang mga pangyayari. Nagsimula sa mga hayop na naglalaho, sinundan ng pagpatay sa isa sa mga taga-baryo. Walang dugo, pero ang balat ng biktima parang pinutol ng mga kaliskis. Lahat ay takot. Lahat ay may turo kay Alon. Baka siya ang may gawa. Baka siya ang alagad ng Harimodon. Si Mila lang ang nanatiling kampi sa kanya kahit ang mga magulang nito ay ayaw na siyang palabasin. Hindi kita iiwan, ayon sa kanya kay Alon isang gabi habang hinihintay nilang dalawa sa matatapang na kubo sa may bangin. Mila, kung ako ang dahilan ng lahat, dapat, wag mo na ituloy. Cut this one short. Kilala kita. Alam kong kahit anong mangyari, hindi mo kayang manakit. Silent kasama niya ang katatayuan. Lamang ang tunog ng alon at ang mahihinang ugong ng kuliglig ang marinig. Sa gitna ng dilim, buksan ni Alon ang kanyang palad. Doon nakahiga ang mutya. Pag hinawakan ko ito, nakakaramdam ako ng tibok ng puso ng dagat, whispered na siya. Pero kasabay niyon, nanganginig ko rin ang mga tinig ng mga nilalang na sa bahay naming gusto akong dalhin.
Maybe guni-guni lang, said Mila, pero naalala ang hindi rin siya naniniwala sa sariling sinasabi. Kung guni-guni lang, replied Alon, bakit laging may tubig sa paligid ko kahit tuyo ang gabi? Lumipas ang mga araw at ang mga panaginip niya ay mas naging malinaw. Nakikita niya ang hari mo doon sa gitna ng dagat, nakatayo sa ibabaw ng alon, nakangiti. Sa paligid nito mga katawan ng taong may balat na parang isda. Lahat ay nakatingin sa kanya. Halika, Alon, sabi ng tinig sa panaginip. Hindi mo kailangang magdusa. Kami ang tahanan mo. Ngunit sa bawat pagsigaw niya ng pagtanggi, may sumasakit sa kanyang dibdib. Parang may pilit na kumakalas sa loob. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Mila, bigla siyang nagising. Nakita niyang nakatayo si Alon sa gilid ng bangin, nakatingin sa dagat. Ang mga mata nito ay kumikislap na puti. Alon, sigaw niya. Dahan-dahan itong lumingon. Naririnig ko sila, Mila. Sinasabi nilang kaya kong iligtas ang lahat kung babalik ako. Hindi. Hindi mo alam kung ano ang gusto nila, smiled Alon bitterly. Baka kasi sila lang ang nakakaintindi sa kung sino talaga ako. Hugged him Mila from behind. Tao ka, Alon. Kahit anong mangyari, tao ka. But when Alon looked at her, tears in the eyes of this one. Kung tao ako, bakit parang dagat ang tumutulo sa luha ko? Kinabukasan, naglaho si Mila. Walang nakakita kung paano. Sa tabi ng kubo, natagpuan ni Alon ang basang sapatos nito at sa buhangin may marka ng ahas na paikot papunta sa dagat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sigaw niya sa hangin parang naroon ang kanyang ina. Akala ko ako ang pinili para labanan sila pero bakit lahat ng mahal ko nawawala? Walang sagot, tanging Alon lang. Ngunit sa gitna ng hampas ng tubig, lumutang ang mutya. Kumikislap ito sa liwanag ng araw, ngunit ngayon hindi na puti. Maitim na parang nilamon ng usok. Hawak niya ito at napaluhod. Nananadya ka ba, inay? Ganito ba ang ibig mong sabihin na may kapalitang lahat? Sa loob ng utak niya, sumingit ang boses ng matanda. Kapag nagdilim ang mutya, ang sumpa ay nagsisimula na. Isa lang ang paraan para itigil ito, ang mag-alay ng dugo ng sarili mong laman. Nanginginig si Alon, ako ang laman, ako ang dugo, kaya ako ang kailangan. Ngunit sa malalim na bahagi ng puso niya, alam niyang hindi siya pa rin handang tanggapin iyon. Sa mga sumunod na gabi, mula't mula ay bumalik ang mga anino sa baryo. Ang mga bahay ay tila sinisiyasat ng mga matang nakatago sa dilim. Tuwing gabi, may mga boses na kumakanta ng mga salitang hindi maintindihan at sa bawat umaga may isa na namang nawawala. Hanggang isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, bumalik ang matanda. Ngayon sugatan at ang baston ay wala na. Alon, hingal niya. Ang hari mo doon ay papalapit na. Si Mila, siya na ang ginawang alay. Napatitig si Alon, hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Ang kaibigan mong iyon, inialay ng mga nilalang para mabuksan ang lagusan sa pagitan ng dalawang mundo. At kapag tuluyang bumukas iyon, wala nang makakapigil. Bumuhos ang luha ni Alon, halo ng ulan at dagat. Hindi ko siya hahayaang mawala, sabi niya. Kahit ako pa ang kailangan nilang kunin. Ngumiti ang matanda, humihingal. Kung ganon, gamitin mo ang natitirang liwanag sa loob mo. Pero tandaan mo, ang liwanag, kapag masyado mong pinilit, sinusunog ka rin nito. At sa huling sandali, bumagsak ang matanda. Patay. Sa kamay nito, may iniabot. Isang piraso ng basag na singsing, kumikislap muli, parang humihinga. Tumayo si Alon, hawak ang mutya at singsing. Sa malayo, kumikislap na parang may apoy sa ilalim ang dagat. Sa hangin, naririnig na niya muli ang boses ng hari mo doon. Alon, oras na. Pumili ka, ang mundo ng tao o ang mundo ng dugo mo. Tumigil ang lahat. Ang ulan ay tila naging mabagal. Ang hangin ay hindi na gumagalaw. Sa paligid, ang mga tao ay nakatingin sa kanya mula sa malayo. Lahat may parehong ekspresyon. Takot at pag-asa.
Tahimik siyang lumakad patungo sa dagat. Sa bawat hakbang, lumilitaw ang mga kaliskis sa kanyang balat. Sa huling sandali, tumingin siya sa langit at bumulong. Kung ako ang kailangan niyang isakripisyo para matapos ito, papayag ako. Pero hindi ako lalaban bilang halimaw. Sa gitna ng alon, lumitaw ang anyo ni Mila. Nakaputi, nakangiti, ngunit ang mga mata ay kulay abuna. Alon, mahinang sabi na luluningkod ang hangin sa pagitan ng punong kawayan, tulad na may tinig ng mga kaluluwang katagalugang nagtatago sa dilim. Ang ilalim ng puting buwan, nakayo si Rian sa harap ng dating bakasyon ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay kalahati na lamang ang nananatiling algo. Nabahiran ang sahig ng tuyong dugo, at ang hangin ay may amoy, insenso't abo. Sa gitna ng lahat, mayroon nandoon ang singsing. Ang dating kumikislap na alaalang, sinasabi niyang magtatanggol sa kanya. Pero ngayon itim na ito, parang nilamon ng apoy ng impyerno. Bakit ganito? Faltered niyang tugon. Ibinulala ang boses. Sumapa si Lyra, ang kaniyang unang kasama na nasirang manayos. Rian, ayaw mo nang hawakan, warning niya, pero for too late. Pinahawak na ni Rian ang singsing at sa init-apid at iyon parang lumamig ang mundo. Pumikit siya at sa loob ng kanyang isip, narinig niya ang tinig ng kanyang ina. Faltered, parang gumaling sa ilalim ng daigdig. Anak, hindi lahat ng taglay mo ay biyaya. Napaluhod siya, hawak ang ulo, samantalang bumabalik sa kanya ang mga alaala. Ang mga gabing umiiyak siya sa dilim, ang mga mata ng mga tao sa baryo na puno ng takot at pagkamuhi. Noon, hindi niya alam kung bakit siya tinitingnan ng ganon. Ngayon, alam na niya. Sa loob ng kanyang laman, may dumadaloy na dugo ng nilalang na hindi tao. At habang nakatitig siya sa basag na salamin, nakita niyang dahan-dahang nababalutan ng maputing kaliskis ang kanyang balat. Hindi, hindi ako ganito, sigaw niya habang lumalapit si Lyra. Rian, tama na, labanan mo yan. Ngunit sa bawat hakbang ni Lyra, tila mas lumalakas ang puwersang bumabalot kay Rian. Sa salamin, hindi na siya ang nakikita niya, isang nilalang na may matang dilaw, may kaliskis na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang batang minsang tinanggihan ng lahat, ngayon ay nagiging kinatatakutan nila. Huminga siya ng malalim. Kung ito ang sumpa, ako na mismo ang tatapos. Tinukot niya sa bulsa ang lumang sulat, ang liham ng kanyang ina na noon ay hindi niya maintindihan. Ngayon, bawat salita ay parang apoy na nagliliyab sa kanyang utak. Anak, kapag naramdaman mong may humahabol sa iyo, huwag kang lumingon. Dahil baka hindi tao ang humahabol. Nagsimula ng umuga ang lupa, kasing gibo ang parang may bumabangon mula sa ilalim. Ang mga ibon ay nagsiliparan. Ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol. Mula sa kagubatan, may anino na dumarating, mahaba, malamig, at kumikilos na parang usok. Si Lyra ay napaatras, nanginginig. Rian, yan na siya. Ang hari mo doon, ang nilalang na sinasabing kumakain ng kaluluwa ng kalahating tao, kalahating halimaw. Hindi niya nakikita sa araw, pero sa gabi, ang bawat anino ay kanyang tahanan. At ngayon, siya ang lumalapit. Hindi tumakbo si Rian. Kumuwad naman niya ang singsing sa kanyang daliri at itinapat sa hangin. Kung ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, ipakita mo sa akin ang katotohanan. Biglang lumamig ang hangin at sa loob ng ilang sandali, nagbago ang paligid. Hindi na siya nasa baryo, kay tagpuan na siya ng madilim na lawa. Sa ibabaw ng tubig nakita niya ang imahe ng kanyang ina. Nakangiti pero may mga matang puno ng luha. Anak, akala mo ako ang nagligtas sa iyo noon. Pero ako rin ang dahilan ng sumpa. Bakit mo to ginawa, inay? Dahil ayaw kong mamatay ka tulad ng ama mo. Kaya ko tinanggap ang dugo ng puting ahas na patigil si Rian. Lahat ng ginusto niyang pantakas, mga kaliskis, mga bangungot, mga tinig.
Lahat pala ay gumaling mula sa pagmamahal ng isang ina na paubos. Gusto ay iligtas siya mula sa kamatayan. Ngunit ang bayad ay ang unti-unti niyang pagkawala maging bilang tao. Samantalang bumabalik ang ulirat ng siya, nakita niyang wala pa si Lyra. Kailan lamang ang singsing na lang ang huling natitigkisan sa lupa, nangingitim pa rin. Tumingin siya sa paligid, katahimikan, hanggang sa may narinig siyang tawa mula sa likod ng mga puno. Malamig, pamilyar, at nakakatindig balahibo. Hindi mo siya maililigtas riyan, ang sabi ng tinig. Lumabas mula sa anino ang isang nilalang, si Lyra, pero iba na ang mga mata. Maitim, parang walang kaluluwa. Alam mo bang ako ang una niyang pinili, pero ikaw ang nakaligtas. Kaya ngayon, ikaw naman ang babawiin. Tumakbo siya pero saan man siya pumunta, parang hindi natatapos ang daan. Ang mga puno ay umuulit, ang buwan ay hindi gumagalaw. Time loop. Napagtanto niya, nasa sumpa na siya. Lahat ng hakbang ay pabalik lang sa simula. Pagod na siya. Pinahupo siya sa lupa, pinanghawak ang singsing. Kung totoo kay proteksyon, tulungan mo akong matapos to. At sa sandali iyon, bigla umaapaw ang singsing. Hindi na puti, kundi bughaw, parang may apoy loob. Mulit siyang narinig ng tinig ng kanyang ina. Hindi ko na mababago ang ginawa ko, anak. Pero ikaw, may pagpipilian ka pa. Tumayo siya, humming ng malalim. Sa paligid ay nagsisimula ng magpakita ang mga anino, mga kaluluwang nilamon ng hari mo doon. Lahat sila nakatingin sa kanya parang naghihintay ng hustisya. Itinaas ni Rian ang kamay na may hawak na singsing at sa sandaling iyon, pumukas ang lupa. Mula rito lumabas ang isang liwanag, malinis pero masakit sa mata. Ngunit sa gitna ng liwanag, may isa pang boses. Anak, kung pipiliin mong maging tao, mawawala lahat ng alaala mo. Pero kung pipiliin mong manatiling tagapagtanggol, kailangang iwan mo ang lahat ng mahal mo. Tahimik siya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Tao lang siya. Pero bakit ganon ang tingin niya sa akin? Ang mga salitang sinabi sa kanya noon ng isa sa mga bata sa baryo biglang bumalik. Ngayon, siya na mismo ang nagtatanong. Kung hindi ako tao, sino ako? Sa likod niya, tinalo si Lyra o kung sino man ang nasa anyo niya. Choose me, Rian. Ako ang totoo mong kapatid sa sumpa. Magkasama tayong magiging walang hanggan. Tiningin siya sa kanya, tahimik. Ang mga mata ni Lyra ay puno ng dilim, pero sa loob nito may bakas ng lungkot. Hindi kita pipiliin. Dahil gusto kong matapos na to. Itinaas niya muli ang singsing at mula rito ay lumabas ang hugis ng puting ahas, ang espiritu ng kanyang ina. Pumulupot ito sa katawan niya at sa huling sandali, nagsanib silang dalawa. Ang puting liwanag ay sumiklab at ang buong kagubatan ay umuga. Pagmulat ni Rian, tahimik na. Wala ng Lyra, wala ng hari mo doon. Ang mga puno ay tila humihinga ulit at ang buwan ay muling kumikislap. Pero sa gitna ng kanyang kamay, wala na ang singsing, tanging marka na lang ng kaliskis, kumikintab sa ilalim ng balat. Huminga siya ng malalim, tumingin sa langit. Inay, tapos na. Ngunit habang papalayo siya, may narinig siyang boses, mahina, pabulong, pero malinaw. Walang tapos sa sumpa, anak. Nagsisimula pa lang ito, napatigil siya. Sa dulo ng daan may batang nakatayo, pareho ng itsura niya noong bata pa siya. Marumi, tahimik at may hawak na itim na singsing, ngumiti ito. Balik ka na, Rian. Hindi pa tayo tapos. At bago siya makagalaw, pumikit ang mga mata niya at nang dumilat muli, nasa harap na naman siya ng kubo. Buo, walang bakas ng sira, walang dugo, parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng kanyang balat, naroon pa rin ang kaliskis. Mas malinaw, mas buhay, at sa labas ng kubo, may naririnig na naman siyang mga bata. Tao lang siya, pero bakit ganun ang tingin niya sa atin? Kung ikaw ang naroon, kung ikaw ang makakakita ng sarili mong anino na ngumiti pabalik sa'yo, makakatulog ka pa kaya?
Ang umaga ay parang nagkamali ng pagdating. Walang sinag ng araw, tanging abo at ulap na parang nakalimot sa kulay ng langit. Sa gitna ng dalampasigan, nakatayo si Alon, basang-basa, nanginginig, ngunit gising pa rin. Ang mga alon ay umaabot sa kanyang tuhod, humahaplos sa balat niyang may bahid na ng pilak. Sa kanyang kamay nakahawak pa rin ang mutya, sa ngayon ay hati ng dalawa, kalahating puti ang isa, kalahating itim ang pangkatong. Sa pangibang kamay ang basag na singsing na sang-aya ngayon ay parang pumipintig. Mila, lutang niyang pinatawag, pero wala nang tugon. Kailangan lamang hampas ng alon at bunhuran ng mga uwak sa malayong lugar ang natukoy niya. Sa kanyang isip paulit-ulit ang huli niyang tanawin ng mukha ni Mila. Nakangisi, pero malamig ang mga mata. Mula sa likuran may mga yabag, mabagal, maingat. Nang lumingon siya, 3 tao mula sa baryo, si Aling Pilar, si Tonton, at ang batang si Rhea. Lahat ay nakamasid sa kanya, may halong takot at awa. Alon, sabi ni Aling Pilar, wala ka bang alam kung saan dinala ang bangkay ng mga nawala kagabi? Umiling siya. Hindi ko sila kinuha. Pero nakita kanilang lumalakad papunta sa dagat. Kasi sinasabing nila ako. Wala akong alam kung ano ang totoo o panaginip lang. Sila'y tumahimik. Hangin. Pagtingin ni Alon sa mata ni Pilar, matanda, pagod, pero matalim. Bukas pa ba ang paraan kung saan tapusin mo to? Ang sabi ng babae. Gawan mo bago pa tayo tuluyang lamunin ng utapad mo. Payuko si Alon. Hindi ko nanginusto to. Pagkaalis ng mga taga-baryo, muling sumiklab ang Alon. Mula sa ilalim ng tubig, may umangat, isang aninong puti, mahaba, kumikislap. At sa bawat kislap, naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Alon, hindi mo maliligtas ang lahat kung patuloy mong itinatanggi ang dugo mo. Napatigil siya. Kung ganon, kailangan ko bang maging halimaw para iligtas sila? Tanong niya sa dagat. Ngunit tanging malamig na simoy lang ang sumagot. Sa mga susunod na gabi, hindi na siya natulog. Bukas kapag pipikit siya, lumuluwalhati ang panaginip. Si Mila, nakatayo sa ilalim ng tubig, nakangiti, hawak ang parehong mutya. Sa paligid niya, mga anino ng mga taong naglaho sa baryo. Sumama ka na, Alon, sabi ni Mila sa panaginip. Dito, wala nang sakit. Dito, kasama mo ako. Ngunit sa bawat pagtanggi niya, mas humihigpit ang kirot sa dibdib. Parang hinihila siya ng libu-libong kamay papunta sa kailaliman. Isang gabi, napansin niyang nagbago ang mutya. Kapag inilalapit niya sa ilaw, naglalabas ito ng usok na hugis serpiente. Sa bawat ikot ng usok, may mga imahe, mga mukha, mga mata, mga kamay na dumadampi sa kanya. At minsan naririnig niyang may bumubulong sa mismong tenga niya. Ang dugo ng ina mo ay hindi pa bayad. Isa pang kaluluwa, Alon. Isa pa sa baryo, nagsimula na ang ganap na takot. Ang mga tao ay halos hindi na lumalabas. May mga alingaw-ngaw ng batang umiiyak sa gabi. Pero pag sinundan, wala namang tao. May mga hayop na natatagpo ang tuyo. Walang dugo, walang laman, parang kinain ng hangin. Sa gitna ng lahat, si Alon ay lalong nagiging kakaiba. Ang balat niya minsang kumikislap ng puti, minsan ng itim. Ang mga mata niya ay minsang parang sa tao, minsang parang sa nilalang ng dagat. Hindi ko na alam kung sino ako. Bulong niya sa sarili, habang hawak ang mutya. Pero alam kong may kailangan akong tapusin. Hanggang isang gabi habang naglalakad siya sa gilid ng dagat, may narinig siyang tinig. Alon, stop ka siya. Mila, sa dilim, unti-unting lumitaw ang anyo nito. Basang-basa ang buhok na kalugay at ang mga mata ay muling kulay abo. Bakit bumalik ka? Tanong niya. Nanginginig, ngumiti ito. Dahil hindi ako umalis. Anong ibig mong sabihin? Alon, hindi nila ako kinuha. Ako ang pumili. Ako ang nagbukas ng lagusan. Napatigil si Alon. Hindi. Hindi mo magagawa yon. Ginawa ko, Alon, sabi ni Mila.
samantalang lumalapit. Kinakailangan kong gawin para maisalba ka. Pinilit ko ba kasi ang pintuan kapag binuksan ko yon, makakawala ka ng sumpa? Kaya mali ako. Ngayon, ikaw na ang pinto. Umuulan na pero hindi iyon tubig, mga patak ng itim na hamog, malapot, mabigat. Sa paligid nila, unti-unting sumulpot ang mga anino, mga nilalang na may mata ng isda at balat na parang pilak. Mila, lumayo ka, sigaw ni Alon. Hindi na ako makakalayo. Bahagi na ako ng dagat, Alon. At ikaw ang tanging makakapagpatahimik sa amin. Napaluhod si Alon, nanginginig. Hindi ko kaya, hindi kita kayang saktan. Lumapit si Mila, hinawakan ng mukha niya. Kung ako ang kailangan mong isakripisyo para matapos to, papayag ako. Nanginginig ang mga kamay niya. Huwag mong sabihin, yan. Alon, tandaan mo ang sinabi ng ina mo. Kapag dumating ang oras na hindi mo na makilala ang sarili mo, hanapin mo ang mutyang puti. Alam mo na ngayon kung bakit. Sa sandaling iyon, kumislap ang mutya sa kamay ni Alon. Ang kalahating itim na bisa ay unti-unting naging abo at ang kalahating puti ay nagningning parang liwanag ng buwan. Sa loob ng liwanag, nakita niya ang imahe ng kanyang ina, nakangiti, ngunit may luha sa mata. Anak, wika ng tinig, ang liwanag ay hindi laging mabuti. Minsan, kailangan mong yakapin ang dilim para matapos ang pagdurusa. Biglang lumakas ang alon. Sa paligid nila, nagsimulang sumigaw ang mga nilalang ng dagat. Isa-isa silang humahawak sa lupa, parang may gustong pigilan. Si Mila ay napaatras, ngunit hindi kumalas sa titig ni Alon. Gawin mo na, sabi niya. Hindi! Gawin mo, Alon, bago pa tuluyang lamunin ng sumpa ang lahat. Napaluhod siya. Sa kanyang kamay ang mutya ay nagsimulang mabasag at mula rito ay lumabas ang liwanag na tila apoy. Sinubukan niyang bitawan pero dumikit ito sa balat niya, gumapang sa braso, papunta sa dibdib. Sa bawat pulso ng liwanag, nararamdaman niya na may bahaging nawawala sa pagkatao niya. Mila, sigaw niya. Alon, sagot nito, ngunit bago pa ito makalapit, may umangat mula sa dagat. Isang dambuhalang anyo, parang ahas na may katawan ng tao at mata ng apoy, ang Harimudon. Alon, anak ng dagat, sabi ng nilalang. Panahon na. Tumingin si Alon sa kanya. Panahon para saan? Para bumalik ka kung saan ka nababagay. Hindi ako sa inyo nababagay, sigaw niya. Ngunit ngumiti ang Harimudon. Kung ganon, bakit umiiyak ang dagat tuwing tumatanggi ka? Umikot ang hangin, bubuking ang lupa, at sa ilalim ng mga alon ay nakikita ang mga mukha ng mga nawala, ang mga taga-baryo, si Rhea, si Tonton, lahat mataasan kay Alon. Anak, sabi ng isa sa mga boses, iligtas mo kami. Paano? Alangin ni Alon. Paano kung ako rin ang dahilan ng pagkawala niyo? Sa gilid niya, si Mila ay lumuhod. Wala ka ng oras. Piliin mo, Alon. Sila o ako. Lutuban ang luha niya at sa unang pagkakataon, nakatingin siya sa mutya. Sapnit ngayon umiikot sa ere, kumikislap na parang puso. Kung ako ang pinto, bulong niya, bakit hindi ko na lang isara mag-isa? But before pa niya magawa, sinunggaban siya ng Harimudon. Ang balat nito'y malamig, madulas, parang bakal na may buhay. Hindi mo kayang tumakas sa dugo mo, sigaw ng nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumislap ang singsing ng kanyang ina. Mula rito lumabas ang liwanag na hugis babae, ang imahe ng kanyang ina mismo. Tama na, sabi nito. Wala nang dapat isakripisyo. Ang anak ko'y hindi alay. Siya ang wakas. Sa sandaling iyon, ang mutya ay pumutok at isang malakas na liwanag ang bumalot sa lahat. Tahimik. Walang hangin, walang Alon. Pagdilat ni Alon, wala na si Mila. Wala na rin ang mga nilalang ng dagat. Sa paligid niya, abulang at malamig na buhangin. Sa gitna ng lahat, nakahiga ang singsing, buo na ulit, ngunit ngayon ay itim, parang nilamon ng gabi. Lumapit siya, dinampot iyon.
At sa sandaling hawakan niya, narinig niya ang huling tinig ng kanyang ina. Ang sumpa ay hindi laging sumpa. Minsan ito ay alaala na patitig siya sa dagat. Sa malayo may kumikislap, parang aninong puti kumakaway. Mila, walang sagot. Tanging mga alon lang na parang humihinga. Sa kanyang likod may mga yabag. Paglingon niya, walang tao. Ngunit sa buhangin may mga bakas ng paa. Parehong sukat ng kay Mila. Hindi totoo. Bulong niya. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang kamay, may mga patak ng tubig na bumubuo ng mga titik. Balik ka. Ang hangin ay bumigat. Muling nagbago ang kulay ng dagat mula sa abo, naging pula parang dugo. Sa ilalim nito, may mga mata na nagbubukas isa-isa. Napaatras si Alon, hawak ang singsing at bumulong. Akala ko tapos na. Ngunit sa malayo may tinig na sumagot, mahina ngunit malinaw. Walang katapusan ang sumpa ng dugong tumanggi sa sarili. At bago pa niya mapigilan ang sarili, ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang gumuho. Hinila siya pababa, papunta sa kailaliman. Ang huling nakita niya ay ang aninong hugis babae sa ibabaw ng dagat. Nakatingin, walang ekspresyon, ngunit ang mga mata ay sa kanya. Pagtilat niya, wala ng langit, wala ng lupa. Tanging tubig, malamig, tahimik at may bahid ng dugo. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanyang tinig, buo ngunit mahina. Kung ito ang kailangang kapalit para matapos ang lahat, sana tama ang pagpili ko. Pat mula sa kailaliman may bumulong na muli. Hindi mo kailanman pinili, Alon. Matagal ka nang napili. At sa huling sandali, bago siya lamunin ng dilim, kumislap muli ang singsing sa kanyang kamay. Ngayon ay umiikot na parang mata, nakatingin pabalik sa kanya. Tila sinasabi nito, wala talagang wakas.